Episode 354 na tayo ng abot kami na pangarap mga kapuso. Sabi nga ni Lynette, tinatanong kita Carlos, sagutin mo yung tanong ko. Bakit mo pinalabas ng OR si Annalyn? At ito namang magaling Carlos, syempre nagdahilan. Sabi niya, alam mo Lynette, wala kasi sa focus ang anak mo. Ginawa ko lang naman yun ang tama para hindi mag-take ng risk ang aking pasyente. Alam mo ba lately, hindi talaga normal ang kinikilos ni Annalyn eh. Wala sa sarili. May pagkakataon pa nga na binastos na niya ako. Siyempre ginawa ko lang naman yung tama para sa ikabubuti rin niya ito dahil naapektuhan ng kanyang trabaho. So siyempre pinaintindi niya kay Lynette at si Lynette naman inuunawa itong si Carlos. Nagte-take advantage tuloy itong si Carlos kasi nga nasa healing process sila ng kanilang relasyon eh, diba? Ngayon pa lang sila unti-unti nagkakaayos. Samantala, pinaliwanag naman ni Lolo Pepe kung bakit nandiyan si Zoe. Alam mo ba ako kung bakit ko pinapunta rito si Zoe? Kasi tumawag siya sa akin at gusto niya makipagkita sa akin. Gusto niyang patunayan sa akin na talaga nagbabago na siya. Sa totoo nga niyan eh, Annalyn, biktima naman talaga dito si Zoe. Yan ang sabi ng kanyang tatay. Sabi naman ni Annalyn, talaga Zoe, nagbago ka na? Sabi naman ni Zoe, oo naman Annalyn, lahat naman ng tao ay merong karapatang magbago, diba? So sabi naman ni Lolo Pepe, kamusta kayo? O ikaw Annalyn, kamusta ang trabaho sa East Ridge? Sabi naman ni Annalyn, okay naman Polo. Sabi naman ni Lolo Pepe, bakit ang sagot mo ilabas sa ilong? Sabi naman ni Lolo Pepe, dagdag pa niya, kung meron kang lungkot na nararamdaman o problema, sabihin mo sa amin ni Zoe, pamilya mo kami. At kung hindi ka naman komportable sa East Ridge, pwede kang bumalik sa Apex. May pagkakataon na mapasa atin na ito at tuloy na nga mapalay si Moira. Sabi naman ni Annalyn, napagalitan lang po ako ng superior ko si Doc Carlos, pero may pagkakamali rin naman po kasi ako eh. Sabi naman ni Zoe, talaga napagalitan ka ni Doc Carlos? O ano na naman yan Zoe? Ang sa akin lang naman Lolo, hindi naman naging unfair itong si Doc Carlos no, naging patas siya. Talagang hindi niya talaga tinolerate ang pagkakamali ni Annalyn kasi alam naman natin magiging stepdaughter niya na soon si Annalyn, pero thumbs up sa kanya kasi ginawa pa rin niya yung part niya bilang isang superior ni Annalyn. Yun no? So sabi naman ni Zoe, alam mo Annalyn, kapag dilipat ka sa Apex, tutulungan pa kita mag-impake. Sabi naman ni Annalyn, no, talaga tutulungan mo ko. So hindi talaga makapaniwala si Annalyn, no? So tumayo tong si Zoe, sabi niya, lo, eto, tingnan nyo. So sinadya niyang itabig yung baso hanggang sa natapunan na nga ng tubig ko si Annalyn. Nagtayuan silang tatlo. Nagulat si Annalyn, sabi ni Zoe, sorry Annalyn, akin na pupunasan ko. Hindi na, wag na, alam ko naman sinadya mo, sabi ni Annalyn. So nagulat si Lolo Pepe, sabi naman ni Zoe, ano ba pinagsasabi mo Annalyn? O diba Zoe, wag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko namang sinadya mo yun eh. Dahil alam ko, ayaw mo sa akin, hindi ka na talaga magbabago. Masama talaga pag-uugali mo, kaya wag ka na makipagplastikan pa sa amin. Sabi naman ni Zoe, ako na nga to nagmamalasakit eh. Sabi ni Lolo Pepe, no, please lang, galangin ninyo ang pagkain, kumain na muna kayo. Mamaya nyo na pag-usapan yan, mamaya na kayo magtalo, Annalyn at Zoe. Kumain tayo, kuminahon kayo, sabi ni Lolo Pepe. Hanggang sa umupo na nga sila at pinagpatuloy na nga nila ang pagkain kasi nga ngayon na ulit sila nagkasama eh. Samantala habang nasa kalagitnaan ng board meeting itong si Doc Ray kasama ang mga head of departments, biglang dumating si Moira at natukoy nga niya na meron nga talagang isinasagawang meeting na hindi siya kasama. Anong ibig sabihin nito Ray? Sinasabi ko na nga para sa kaalaman ninyong lahat, ako pa rin ang head at primary shareholders ng Apex. Kaya wala kayong karapatan na hindi ako isama sa meeting na to. So sabi naman ni Ray, Moira, wala ka ng karapatan dito. Hindi ka na namin in-inform kasi hindi ka na bahagi ng Apex. Sabi ng babae, no, please lang Moira, nakikiusap kami sa'yo, umalis ka na rito para walang gulo. Walang gulo? Ha? O sige, magkaalaman tayo. Sino ang boboto sa akin? Sino ang kampi sa akin dito? Mula una hanggang sa dulo, yung talagang sasamahan ako. Sabi naman ni Ray, no, pasensya ka na Moira, hindi na kita masusuportahan, sabi ni Moira, no. Talaga naman Ray, magkaibigan tayo at matagal na tayo magkakilala. Tapos ilalaglag mo ko ng ganito lang, wala ka talagang kwenta kahit kailan traitor ka. Tapos nagtayuan na isa-isa yung mga department heads, sabi nila, pasensya ka na Moira, hindi na kita masusuportahan pa. Lahat sila puro pasensya. So sinabi nila, I'm sorry Moira,
Hindi na kita kailangan pang tulungan. Lalo na ang dating may-ari ng Apex ay isang dahilan ng pagkaka-aksidente ng isa naming mga superior, sabi, no? So pinaliwanag ni Moira na aksidente lang daw ang nangyari. Samantalang itong si Annalyn nakapagkita sa nanay niya sa opisina nito. At sabi naman ni Lynette, talagang nagpagabi ka na uwi, no Annalyn, no? Bakit umiiwas ka ba sa akin? Ayaw mo ba akong kausapin? May tinatago ka ba? Sabi ni Annalyn. Okay lang po ako, Nay. Alam ko, meron ka pang hindi sinasabi sa akin. Yung tungkol sa inyong dalawa ni Doc Carlos. Sabi niya sa akin, meron ka raw kasalanan sa kanya. Binastos mo daw siya, yun pala ang dahilan kung bakit pinalabas ka niya sa OR kanina. Ano po, Nay? Ano po ibig niyo sabihin? Wala po ang kasalanan, hindi ko po siya binabastos. Alam niyo naman po yun, nire-respeto ko po si Doc Carlos. Anak, alam mo naman na malaki ang utang na loob natin sa kanya. Noong mga panahon na nasa Apex ka pa, sino ang sumalo sa'yo? Si Doc Carlos. At siya rin ang nagbigay ng trabaho kay Chang Susan mo. At sa akin din. Kaya tayong tatlo, nandito tayo ngayon sa East Ridge nang dahil kay Doc Carlos. Kaya isa lang ang pakiusap ko sa'yo, anak, humingi ka ng sorry sa kanya. O ano pa hinihintay mo, anak? Tumayo ka na, puntahan mo na si Doc Carlos at humingi ka ng sorry sa kanya. Sabi naman ni Annalyn, Nay, wala po ang kasalanan ginagawa sa kanya kaya hindi po ako hihingi ng sorry. Samantala, nandito na nga, pinaliwanag na nga nila na hindi na nga nila susuportahan pa si Moira at biglang dumating si Robert. Sabi niya, Moira, itigil mo na to. Wala ka ng karapatan dito. Sabi naman ni Moira, no, hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Robert. Hindi mo ko pwedeng tanggalan ng karapatan dahil eto na lang ang meron sa akin ng Apex. Para naman binabaliwan mo na ako. Ginaganto mo ba talaga ako bilang asawa mo? Nawala na sa akin ang bahay, hindi na kami magkaayos ni Zoe, pati ba man ng Apex kukunin mo rin sa akin? Itigil mo na to, Moira. Ganun kinuha niya yung kutsilyo, yung table knife. Sige, lalaslasin ko tong sarili ko. Kapag hindi mo binigay sa akin ng Apex, kailangan manggaling sa bibig mo, Robert, na tinatanggihan mo o binabawi mo yung mga sinabi mo. Ibibigay mo sa akin ng Apex. Huwag niyo akong subukan, sabi ni Moira, no? Moira, itigil mo na yan, sabi ni RJ. Samantalang itong si Lynette, talagang hindi talaga siya nakikinig kay Annalyn. Samantalang nagtatalo na yung mag-ina. Ito naman si Annalyn, talagang kontrolado yung voice niya, no? Hindi naman niya pinagtataasan ng voice sa nanay niya hanggang sa napaluhan na naman si Annalyn kasi nga lumalabas talaga na nilunok niya yung mga sinabi niya, di ba? Siya ang talo Siya na nga tong biktima, siya pa tong talo. Parang inaako niya na siya yung may mali, di ba? Pinaliwanag naman ni Annalyn na wala talaga siyang kasalanan, hindi niya binastos, ginala niya si Carlos, sinunod niya ito, pero pinag-iinitan daw siya nito. Hanggang sa dumating na nga si Carlos, Lynette, excuse me muna, nag-uusap yata kayo mag-ina, naka-istorbo yata ako. So, bigla na siyang inunahan ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, Doc Carlos, sorry po sa nasabi ko sa inyo kanina. Sabi naman ni Carlos, sorry din Annalyn sa mga nasabi ko at napagtaasan kita ng boses. Samantala, eto na nga, inaawat na nga ng mga department head itong si Moira na itigil na. Huwag nang gumawa pa ng kaguluhan at iskandalo. Sabi naman isang babae, huwag kayong maniwala sa kanya, sinusubukan niya lang tayo. Hindi naman niya itutuloy yan Kasi kapag tinuloy niya yan, sana ginawa niya na kanina pa. Yung isang lalaki naman ang sabi, nababaliw ka na ba? Itutuloy niya yan. Kaya kailangan pigilan na natin siya bago siya gumawa ng gulo. Samantala, dumating na nga itong sina Nurse Lynn sa si Nurse Pico para ipakilala kay Annalyn na meron silang bagong nurse sa kanilang ER. Pinakilala. So, ayun naman, hindi pala nila alam na nandun si Regan nagselos. Sabi ni Regan, loko-loko talaga sabi, Brad, may girlfriend ka ba? Oo, snacks. Tama, hindi ka pala single, kapag-kamay. Kasi kala niya nanliligaw So sabi ni Regan, ano pa hinihintay nyo, order na kayo. Nauna ko talaga to si Regan, ayaw niya talaga na merong asuot. Gusto niya agad masolo si Annalyn. Sabi ni Regan, Tora, ba't parang tahimik ka, tulala ka, sabi naman ni Annalyn. Kasi, alam mo na, para kasing si Doc Carlos ayaw niya sa akin Hindi ako komportable sa kanya, alam mo ba yun? Pinag-iinitan niya ako. Sabi naman ni Regan, kala ko nililigawan ka nun Alam mo, doktora, kailangan masanay ka na kay Doc Carlos. Sooner, magiging tatay mo na siya.
magiging stepfather mo na siya at magiging kapatid mo na rin si Harry. Loko-loko talaga yun, no? O sabi naman ni Annalyn, iba talaga yung pakaramdam ko eh. Alam mo, sanay naman ako mapagalitan sa Apex kasi sabi ni Regan, parang di ka naman nasanay na pinapagalitan. Sabi naman ni Annalyn, hindi araw-araw nga nung nasa Apex ako halos mapagalitan ako eh, pero iba talaga itong nararamdaman ko eh. Para bang ayaw niya sa akin, para bang sinisisi niya ako, parang ako ba yung dahilan kung bakit hindi natuloy engagement party nila. Nagsimula to pagkatapos nung araw na yun eh, sabi niya. So sabi naman ni Regan, so si Doc Carlos ay parang si Ma'am Moira ng Apex. O tama nga si Regan. Samantala itong si RJ, matalino na si Doc RJ ngayon. Kinuha niya ang loob ni Moira, sabi niya, Moira itigil mo na to, hindi ko na sa'yo ibibigay ang Apex. So niyakap siya ni Moira, sabi ni Moira, salamat Robert at pinagbigyan mo ko, hindi mo hinayaan na mawala sa akin ng Apex. So dumating na nga si Giselle, ito na yung malaking paghihigante, best revenge, sabi niya, na na provoke na yung SPA at wala na itong visa. Sabi naman ni Moira, hindi totoo yan, narinig nyo lahat, silang saksi na inanggihan ni Robert, talagang ibinigay niya na sa akin ang Apex. Sabi naman ni Giselle, talaga ba? Totoo ba yun, Obeng? Oo, bakit hindi mo tanongin yung brother mo? Diba Robert, binigay mo na sa akin ang Apex, kaya wala nang binese yung SPA na yan, yung mga pinapalakad ninyo, sabi niya. O sabi naman ni Giselle, totoo ba yun Robert? Sabi ni Robert, no, Moira, itigil mo na to, niloko lang kita. Sabi niya, sa amin ang Apex ngayon. Sabi naman ni Moira, walang yaka, niloko mo ko, inuto mo ko. So pinaghampas ni Moira si Robert, itigil mo na to Moira. Sabi naman ni Giselle, tumigil ka na, security, kalad ka rin yung babaeng to, palabasin nyo. Sabi naman ni Moira, lalabas ako. Sige, sa inyo ng Apex, sa inyo ng hospital na to, pero ito lang sabihin ko sa inyo, meron akong paraan para makapaghiganti sa inyo. Sabi niya, kayong lahat, tandaan nyo to, gagantihan ko kayong lahat, hanggang sa kulti na lang kayo sa basura, yan ang pakatandaan ninyong lahat. Sabi ni Moira, so galit na galit talaga siya. Bago siya umalis, nag-iwan siya ng final message. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na po mga kapuso. Bukas araw ng Biyernes, episode 355, napasakamay na nga muli ng pamilya Tanyag ang Apex. So okay na. Ngayon, nasa pamumuno na ito ni Giselle. Ngayon, ang malaking problema, yung shares mismo ni RJ ay ibinenta pala ni Moira. Diba? So, paano na yan? Wala tuloy kakayahan itong si RJ na mamuno sa ospital. So, ito yung ikinagagalit ni Giselle. Diba? Kaya nasaktan niya si Moira. Ngayon, ang sabi naman ni Moira, loser. So ito talaga yung nakakatawang eksena, di ba? Parang mga bata lang. Samantala, binigyan naman ng payo ni Chang Susan si Annalyn na tanggapin na nga tong si Carlos. Kasi nga, sooner or later, magiging stepfather niya na ito dahil nga ikakasal na nga sila ni Nanay Lynette niya. Samantalang itong si Annalyn ay tutol. Kasi para bang binabawi na niya yung mga sinabi niya na gusto niyang maging ama si Carlos in the present. So sabi niya kay lola niya na parang ayoko na po mapangasawa ni nanay si Doc Carlos. So yan ang mga kaganapan bukas na dapat natin pakatutukan mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, i-like mo ang video na to mga kapuso, i-share mo na rin sa iyong social media platforms, i-hit mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.